Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Presyo ng pagkain ngayon. Murang-mura po ba ang pagpapagamot ngayon? Wala nang mura? Mapapamura ka talaga? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa hapong ito. Galing pa po kami sa Davao City at hindi pa po ako nakakauwi dahil napagsabihan kami na naghihintay po ang ating mga kababayan dito sa Calamba. Hindi naman po pwede na hindi namin kayo tagpuin ngayon. Baka mamaya magtampo kayo sa amin. Bakit po imbes na maging mura ang mga bilihin, ang pagkain, ang kuryente at lahat ng bagay na kailangan ng mamamayan para sa mabuhay ay wala nang tigil ang pagtaas. Bakit po kaya? Dahil po sa malalang katiwalian at korupsyon sa ating bansa. Lubog na po ang ating bansa sa korupsyon. Meron nga pong nagpadala sa akin ng isang litrato sa Viber. Meron pong isang flood control project. Hindi pa po dumarating ang baha. Wala pa pong tubig. Nagiba na po yung project. Kaya nakalagay po dun sa kanyang minota, Flood Control Project, sabi niya. 80% lupa, plus 15% simento, plus 5% bakal, equals pera. Napakahirap po talaga. Ngayon po, darating na naman po ang mga kumakandidato bilang senador sa kabilang kampo. Lalapit silang lahat sa inyo para sa ganon ay humingi na inyong mahalagang tulong upang sila'y muling mailuklok sa kanilang mga pwesto. Hindi ba ninyo itatanong sa kanila,
Bakit po kayo lumalapit na naman sa amin? Samantalang yung tungkulin po na ipinangako ninyo sa amin maraming panahon nang nakararaan, ay wala namang natupad. Yung pangako po ninyo na magandang buhay, na mailagay niyo po kami sa magandang kalagayan, nasaan na po yun? Lalapit sila sa inyo, meron daladalang konting ayuda. Ang tawag po nila dyan sa mga ayuda, AKAP, AX, tupad, at kung ano-ano pa. Ipagpalagay na po natin ang matatanggap ng bawat isa. Ngayong nalalapit po ang eleksyon ay 10,000 piso. 10,000. Kapag dinivide nyo po yung 10,000 sa 365, ibig sabihin sa loob ng isang taon, meron kayong makukwentang amount dyan. Ano man ang makwenta nyo, i-divide nyo uli by 6. Sapagkat ang termino ng isang senador ay 6 na taon. Katapos-tapusan ang makukwenta ninyo dyan, 5 piso isang araw, katumbas ng ibibigay nilang 10,000 sa inyo sa loob ng panahon na sila ay uupo sa Senado. 5 piso po. 5 piso katapat ng 2 hopya o kaya 2 candy. Yan po ba ang inaasahan ng bawat isang mamamayang Pilipino? Yan po ba ang ipinapangako nilang pagsisilbi sa inyo? Lalapit sila sa inyo, iaabot ang konting pera, mapaligaya ko. Mapaligaya siguro kayo, baka wala pang isang araw eh. Baka lahating araw lang, wala na yung binigay nila. Ang katapat po nun sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin na sa araw-araw ay nagiging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong dangal. Ang Pilipino, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda, kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulungan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan ang ugaling Pilipino. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay malinlang kanya. Para sa ganon, sa kinang ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay mailigaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagbibili ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang Pilipino po, kahit mahirap ang kanyang buhay, ang gusto niya, ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng pagkakataong makapagtrabaho. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang Pilipino ay merong karangalan. Ganun po ang dapat ninyong gawin. Meron kayong pagpipilian. 2 teams lamang ito. Yung team namin po, Team Suka. Tinawag po kaming nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag po kayong magagalit doon. Pabayaan nyo na po yun.
Okay lamang po yan. Kasi po kung sa dalaga, kagaya po ng napakaraming dalaga nakikita ko ngayon, ang gaganda pa. Kapag ang dalaga may asim, komplimento po yun. Ang Team Suka ay may asim. Yung kabila, umasim na. Umasim na. Isimplify na lamang po natin ang issue, mga kababayan. Gawin nating simple ang pinag-uusapan. Iboboto nyo ba yung team na silang may kagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Iboboto ba nyo yung team na silang may kagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Pati pera po ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PDIC, kinulimbat na. Pati pera ng dalawang bangko ng kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansang ito, kinulimbat din. At inilagay nila ang mga perang yan sa mga proyekto na silang ang kikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? Yung team na yan din ang may kagagawan kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo ba yung team? Yung team na gustong tanggalin ang Vice President? Wala pong kasalanan ang Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalabang ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa kanila, mali ang batayan ninyo. Mali pati proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ang Vice President. Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag yung team na yan ay nanalo uli, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ang Vice President. Alalahanin po ninyo, mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte, ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa bumoto sa kanya. Yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit uli sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na nagmamagandang puso. Ewan ko naman kung papansinin nyo pa. Yung Team Suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang Team Suka na nandito sa inyong harapan ngayon, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Walang iba. Sa sandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod
sa susunod na Kongreso, sa susunod na Senado, matatanggal po ang ating Vice President. Yan po ang kanilang gustong gawin. Kaya ang gusto po nila, 12-0. 12-0 daw po. Walang mananalo isa man sa PDP laban. Yun ang kanilang gusto. Sapagkat gusto nilang siguruhin na matatanggal ang Vice President. Papayag po ba kayo na mangyari ito? Ang PDP laban po, sila lamang ang merong kakayahan ay pagtanggol at pigilin ang kanilang mga balakin. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sagipin natin ang ating bansa. Kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala na po ninyo, hindi ba? Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila nakabalik na ng ilang beses. 2, 3, hanggang 4 na beses na nakabalik sa Senado. Ano ang kanilang mukha na iharap sa inyo? Anong mukha ang iharap sa inyo? Kailangan po ninyo silang tanungin. Paglapit po, ang totoo niyan, hindi po sila lumalapit ng personal. Ang ginagamit nila, television, ang ginagamit nila, radyo, mga tarpulin, kung ano-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kanilang mga mata, hindi sila makakatingin sa inyo. Ngunit ang PDP laban, sila po, titingnan kayo straight in the eye. Nung ako po ay naimbita sa isang organisasyon ng mga scientist, ang pangalan po ng kanilang organization ay Filipino Scientist Society. Nung kanilang 81st founding anniversary, ako po ay pumunta sa kanila sapagkat inimbitahan din po akong makapagsalita sa harap nila. Napakarami po pala nilang na-imbento ng mga gamit na mahalaga at nagagamit po ng bawat isang Pilipino. Baka hindi po ninyo alam, yung Filipino Inventor Society, sila po ang naka-imbento ng karaoke. Sila rin ang naka-imbento ng yoyo. Pilipino pala. Sila po yung naka-imbento rin ng bamboo incubator. Naka-imbento rin po sila nung unsinkable portable boat. Mahalagang mga bagay po yan. At saka isang napakamahalagang pandikit na ginagamit sa ating mga barko. Meron din po silang na-imbentong 3-in-1 jeepney. Pati pala yung banana ketchup. Sila pala ang naka-imbento. Tinanong ko po sila bago ako umalis. Napakarami po pala ninyong nagawang imbensyon para sa ating mga mamayang Pilipino. Bakit nakalimutan po ninyo ang isa sa pinakamahalaga, lalong-lalo na po sa panahon ng eleksyon? Kasi po ako, sa dami po ng mga kumakandidato, nahihirapan po yung ating mga mamamayan
na pumili. Yung iba po kasi naililigaw sapagkat may dadalang kung ano-ano. Yung katangian po, mahirap pong sukatin. Kung ano lang karanasan, kung ano ang eksperyensya, nahihirapan po ang ating mga butante. Pero kung naka-invento po kayo ng isang aparato na ilalagay po natin sa harapan ng COMELEC doon sa Intramuros, simpleng-simple lang po ang gagawin nun. Lahat po ng kumakandidatong mga senador, padaanin po natin sa aparato. Parang yung mga scanner na kapag kayo po ay maglalakbay sa ibang bansa, dumadaan po kayo sa isang scanner. Yung luggage po ninyo, pararaanin nyo po sa isang makina at tutunog-tunog yan kung meron pong ayaw na dalhin. Pati po kayo may lagusan po na talagang malinis na malinis ang katawan ninyo na kayo'y makalalagpas dyan sa mekanismo na yan. Ang sabi ko, kung kayo po'y nakaimbento ng aparatong katulad nun, lahat po ng kandidatong senador, dadaan po dyan. Kapag ka tumunog at nagkulay pula, disqualified. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magsilbi. Wala kang gagawing mabuti sa mamamayang Pilipino. O di napakadali po. Alam po ninyo, pag lahat po ng senador ay pinadaan doon, hindi ko po alam kung merong papasa doon sa kabilang team. Sa PDP laban, lahat po nung siyam, makadadaan po doon. Nakikiusap po ako na dalhin po ninyo yung buong slate ng PDP laban. Kasi po kailangan natin ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Lahat po ng ayaw, lahat po ng gustong manatili ang Vice President, lahat po kayo'y hinahamon namin. Dalhin po nyo lahat ang PDP laban. Yan lamang po ang paraan para pigilin ang maitim na balakin ng kabilang team na tanggalin ang Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. At sana po makabalik ako rito sa lugar na ito. Hahalikan ko kayong lahat. Makabalik lamang ako bilang ganap na senador ng ating Republika. Maraming salamat po. Isang vlogger po at anchor po ng SMNI. Nandito po ako, dating bumabanat kay Pastor Kibuloy, dating oposisyon na lumalaban po dito sa KOJC. Pero nung sila po ay nagpaliwanag sa akin at pinakita nila ang ganda ng KOJC po, nakumbinsi po ako na ito si Pastor Kibuloy ay hindi lamang pang Davao. Dapat po talagang siyang maging senador dahil sa sobrang ganda ng ginawa niya sa kanyang community. Kaya po ako nandito, marami sa atin nag-iisip na bakit si Pastor Kibuloy? Ano ba ang nagawa niyan? Alam niyo po, si Pastor Kibuloy po ay maraming nagawa, maraming natulungan, hindi lamang po ang mga taga-KOJC, yung kanyang community. Pagpupuntahan niyo po sa Davao, makikita niyo yung napakalaking kingdom doon, pinakamalaki sa Pilipinas.
yung kanilang lugar ay nasa Pilipinas na isang third world country, pero first world ang lugar nila. Kung meron po sana tayong picture na may papakita dito, mas maganda. Ayun. Ayan. Ako yan eh. Pangit yan. Huwag yan. Yung iba, yan. Kung makikita natin po ang mga ginawa ni Pastor, hindi lamang po yan. May Glory Mountain pa, Prayer Mountain, para po kayong nasa Japan sa sobrang ganda. Yan o yung sinasabi ng bangag na presidente na masamang tao daw. Paano ang isang puno magbubunga ng masama kung ito'y napakaganda, di ba? Yes! Nakakita po ba kayo ng isang mangga na bumunga ng bayabas? Malabo yun. Wala! O di kaya isang bayabas na puno bumunga ng mangga? Wala! Kung may bungang maganda, sa tingin ninyo, ang pinuno nila ay hindi maganda, hindi magaling? Imposible po yun. Kaya ho maganda ang community ng KOJC dahil po sa magandang pamamahala ni Pastor Kibuloy. Tama! Kaya mga kababayan, sana ho, kahilingan ko lang, lalo na ho sa mga hindi taga KOJC dito, magsaliksik ho tayo. Huwag ho tayong maniniwala basta-basta sa kwento. Dahil ang tunay na fake news ay nanggagaling mismo sa Malacanang. Agoy! Ngayon nga, meron silang bayarang vlogger na nasa Malacanang. Bakit bayaran? Sinasahuran ng gobyerno eh. At sinasabi, yung panahon daw ni Pangulong Duterte magulo. Yung panahon daw ngayon ay maayos na. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo na maganda na ang peace and safety ng ating bayan ngayon? Hindi! Kung makikita nyo sa mga balita, di ba? Ang dami ho dyan, kaliwat kanan, mga bata, ginahasa, baby, ginahasa. Bakit? Dahil libre na ang droga ngayon. As in, madali nang makabili ng droga ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho, dito sa darating na eleksyon, huwag nating pahintulutan na mapuno ng team bangag ang ating gobyerno. Sabi nila, di ba, ang PDP, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yon kaysa naman inutusan ng rugby. Na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Bago po ako magtapos, gusto ko lang po i-acknowledge yung dalawang magiting na party list na nandito. Walang iba o, siyempre, ang ating kaibigan na si Congressman Greco Bellica. Yan po ang nagpatanggal ng pork barrel. Yes! Na ngayon ay binalik. Ayan po si Congressman Bellica. At siyempre, ang matikas, ito, hangang-hanga ako dito sa mag-partner na ito. Si Congressman Cardema at yung kanyang asawa, yan. Magandang araw. Di ba, bilib na bilib tayo dito di ba? Sila lang yung pumalag kay Romualdez, sa mga bataang aso ni Romualdez. Kaya, saludo kami ma'am sa inyo, sir. Duterte Youth pala. Duterte Youth, BG, Party List, at syempre, si ma'am, ABP. Ayan po, ma'am, hello po. So, ayun lamang po, maraming salamat. Ako po si Banat Bay, mabuhay po tayong lahat. God bless. Yan ang totoong survey. Kaming siyam sa PDP Laban ay pasok sa Magic 12. Anong indicator? Anong explanation yan? Anong explanation bakit ganun? Yun ang sinasabi natin na protest vote ng mga taong nasasaktan, ng mga taong naiinis, at mga taong galit sa ginagawa ng kasalukuyang kapangyarihan. Yan, mga tao niyan, tahimik lang yan. Pero pinapakita nila yung kanilang saloobin pagdating sa eleksyon. Kaya, I'm warning you, hold your breath, tighten your belt. Pagdating sa eleksyon, sasabihin ko sa iyo, magugulat na lang ang lahat.
na itong siyam na ito, Attorney Jamie Bundok, yours truly, Mr. Malasakit, Senator Bongo, Jamie Hidlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Rodante Marcolita, of course, ang ating pinakamamahal na si Pastor Apollo Kibuloy, at si Attorney Vic Rodriguez, at Philip Ipi Salvador. Magbulat na lang kayo pagdating sa eleksyon. Itong lahat na ito ay nakakalusot. Ako, I am not trying to be a prophet. I'm just trying to share with you yung aking nakikita habang ako yung umiikot sa buong Pilipinas. Nakikita ko talaga yung damdamin ng puso ng Pilipino na gusto nila talaga, sir, straight PDP laban kami. Yun lang yung nagsasalita. Pero yung iba tahimik. Ayaw magsalita. Pero sabi nila, makita na lang ninyo, sir, sa magiging resulta ng halalan. Tingnan ninyo kung anong kalalabasan yan. Kaya, sana tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Fight pa rin tayo, kumbate pa rin tayo! Ano yung nangyayari ngayon, di ba? Everyday makita mo sa social media, meron ng nagpapalabas ng binablog na nila yung paggagamit nila ng shabu. Nakita ninyo? Ginagawa ng live sa Facebook yung paggagamit ng shabu. Ang masaklap nito, parang ito mga tao na ito, pakiramdam nila ito na ang new normal. Normal lang nagagamit ka ng shabu. Normal lang na ipagmamayabong mo sa buong mundo na ikaw isang drug user. Bakit? Ano na nangyari sa utak ng ating mga kababayan? Hahayaan ba natin na magiging ganito na lang palagi? Hindi! Kaya tayo andito dahil nga sabi natin, ayusin natin ang ating bayan rally. Yan ang purpose sa rally na ito. Ang mahirap dyan, yung ating mga anak, kabataan natin, wala tayong control sa kanila. Sila sige scan sa social media at nakikita nila itong mga adik na gumagamit ng shabu na pinag-post yung kanilang illegal activity. Anong isipin ng kabataan? Ay, normal lang pala. Ay, sikat ka pala kung gagamit ka ng shabu. Kikita ka pa dahil ginagawa mong content sa iyong vlog yung paggagamit ng shabu. Kawawa. Kawawa ang kabataan, kawawa ang Pilipinas. Kaya huwag nating hayaan ito. Alam nyo, itong line-up na siyam ng Pinipilaban, wala dito kahit isa gumagamit ng shabu. I can assure you! Ako'y magpapabitay kung mayroong isa dito na gumagamit ng shabu o kahit anong klaseng drugs. Itong mga tao na ito ay malinis talaga. I can assure you. Kaya tulungan natin ito sila dahil sila ay magiging team na tagapaglinis ng ating bayan. Tutulong sila sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Pero siguro mahaba na aking sinasabi. Marami pa kong gusto isumbong sa inyo. Pero sige na lang, next meeting natin, hahabaan natin ang aking pananalita. Kakanta na lang ako siguro. Alam nyo, si Attorney Jamie Bundok, professional singer yan. Si Bato, professional boxer dati. Boxer lang. Pero pipilitin ko pa rin kumanta para sumaya naman kayo. Di ba?